Ito na po. So yung sinasabi po kahapon na sasabihin po nila kaya kay Speaker Romualdez. Ito pong tungkol dito sa problema nila sa seguridad. Kasi ang banta po, huhulihin na raw sila eh. Huhulihin na raw sila ng Chinese Coast Guard mula June 15. Sumagot na po si Speaker. Kayo naman, akala nyo naman si Speaker, ha? Akala nyo si Speaker hindi sasagot? Ibahin nyo si Speaker, ha? Sasagot yan. Ito po ang sagot ni Speaker. Akala nyo, ha? Ibahin nyo yung Speaker namin. Nagulat kayo, no? Kala nyo, dehin bokiki. Bokiki po yan. Ito po, hindi kayo nag-iisa sa pagharap sa banta ng China. Ito po, bilang mga mangingisda, no? Kayo ang puso ng ating bayan. Sa gitna ng mga hamon, batit kung araw-araw kayong humaharap sa malaking alon upang itaguyod ang inyong mga pamilya. Ngayon po'y nais kong bigyan diin ang isang mahalagang issue na patuloy niyong hinaharap sa tuwing kayo'y pumapalaot sa Baho de Masinloc. Ito ay ang banta ng China sa ating teritoryo at karapatan sa pangingisda. Ang ganda, di ba? Alam ni Speaker. Very good, Speaker. So ano na ngayon ang gagawin mo? No, kasi huhulihin na sila pero at least na-recognize na may problema ka sa'yo, malalaking alon, banta ng China. Alam ni Speaker, ang galing, palakpakan muna natin si Speaker. Alam po niya yung problema ng mga mangingisda. Very good ka, Speaker. O ano na pong gagawin mo? Ang hiling nila, ano lang? Seguridad para magpatuloy silang mangingisda. Tignan niyo naman, ang galing mo, Speaker. Bilib na bilib sa'yo si ano, bilib na bilib sa'yo si Emily de la Cruz. Naniniwala daw ako sa'yo. Bilib na bilib talaga eh. Ako talaga bilib na bilib eh. Tuloy natin. Baka ito sasabihin na ni Speaker ha. Sasabihin na ni Speaker kung anong gagawin niya. Kasi seguridad eh. Sabi nila, bigyan nyo kami ng seguridad. Gusto naming mangisda. Ayan, no? Pinupuri ako. Bilib na bilib daw ako kay Speaker. Bilib ako kay Speaker. Sige nga, Speaker, patunayan mo nga na magaling ka talaga. No? Eto na po. Hindi kayo nag-iisa sa pagharap sa mga banta. O, hindi naman pala kayo nag-iisa. Anong gagawin natin, Speaker? Anong gagawin natin? Magkaisa tayo at patuloy natin ipaglaban ang ating karapatan ng mga isda sa Baho de Masinloc. Anong gagawin natin? Alam natin na ito ay bahagi ng teritoryo at pag-aari ng Pilipinas. Yan na po. Wala na pong kasunod. So, ang gagawin natin, ayon kay Speaker, magkaisa tayo. Tunay po na problema ang hinaharap ng mga mangingisda, no? Hindi na po sila pinapayagan. Anong magkaisa tayo? Kakanta tayo, magkaisa? Magkaisa. Linawin niyo po. Alam niyo, ito problema eh, no? Totoong problema yung dinudulog sa inyo sa hearing. Nagpunta kayo roon sa hearing, akala nyo papalakpakan kayo pag nagbigay kayo ng ayuda. Anong magkaisa? Anong sinasabi nyong magkaisa tayo at labanan ng paglaban ng karapatan? Humihingi sa inyo ng tulong. Dahil kagagawan yan ninyo eh. Ipaglaban natin. Naiintindihan ko kayo. Hindi kayo nag-iisa. Marami tayo, ipaglaban natin. Ang problema, Speaker, sila nangingisda, kayo hindi. Pag pinigilan sila mangisda, hindi na sila magkakaroon ng hanap buhay. Kayo, tuloy-tuloy. Lapit mo nga lang ulo mo, Speaker. Lapit mo lang. Ayusin ko yung kuhelyo. Medyo nagugulo yung kuhelyo mo. Grabe, no? Ang sinasabi nila, ang sinasabi ng mga mangingisda na to,
nung panahon ni Pinoy, hindi na kami pinayagan. No? Nung panahon ni Duterte, pinayagan kaming mangista. Ngayon, mula nung May 14, hindi na naman kami pinapayagan. Kailan ba nagpunta yung mga maisog, mga ano na yan? Atin ito. WPS. When? Galing ko mag-English, no? 1 week ago. So, kailan nga tong 1 week ago na to? Anong petsa to? Civilian access. Tuwan-tuwa sila, no? Tignan natin kung kailan to, ha? Ito ay 9 days ago. So, kailan po tong 9 days ago? 28 minus 9. 19. Nauna pa. Nauna pa pala tayong Ay, hindi. Tama. Tama ba? 9 days ago. 11. 11 po. May 11. Hindi. May 19. O, ayan po. So, wala pong solusyon. Wala pong solusyon yung ating speaker. Nakikiisa lang sila. Ang gusto lang ni speaker, magkaisa tayo. So, 18. Tama. Around that time, no? Nahinigpitan po tayo. Yung plano, actually, may nauna pa riyan yung pamimigay ng BIFAR. Mula po na namigay sila ng tulong sa mga mangingisda, doon po tayo pinahirapan na uli. Okay. O, eto ngayon. Ibig sabihin, hindi po ba nakakapangisda ngayon sa Baho de Masinloc? Pinigilan po ba? Yung Vietnamese po, pinakikita na nakakapangisda po sila. Ngayon pong araw na to, nag-react na naman tayo. Ito po, sigurado tayo sa petsa rito. Nagprotesta na naman po tayo dahil sinabi po ng China ngayon na magpapatupad sila ng Chinese fishing ban. 4 na buwan na Chinese fishing ban. Bawal na po. Kaya po pala sila huhulihin. Dahil pinagbawal po ng China, magkakaroon po ng Chinese fishing ban. Diyan po kasama po yung Baho de Masinloc. Ang tanong, nangyari po ba to nung panahon ni Pangulong Duterte noong 2016 to 2022 na hindi po tayo pinapayagan sa sarili nating traditional na pangisdaan? Ang alam kong usapin dyan noon, no? Payagan nyo kami. Yan, pinakiusap po ni Pangulong Duterte yan eh. Yan yung una sa kanilang mga napag-usapan na payagan ninyo yung mga mangingisda namin na magkaroon ng hanap buhay dyan. No? Kaya po tayo pinayagan. Hindi na po kami yan. Hindi na po yung mga Duterte supporters ang nagsasabi niyan. No? Ang nagsabi po niyan, yung mismong kinakausap ninyong mangingisda na ayaw nyong pakinggan. So ano lang po ang kahilingan nila? Ang tanging kahilingan lang po nila, magkaroon po tayo sila ng seguridad na sila ay makakapangisda pa. So mula po dito sa tinuran ni Speaker, wala po siyang ina-assure, ipaglalaban pa lang. Malaking problema po yan kung ipaglalaban pa lang. Magkaisa daw tayo para ipaglaban yung West Philippine Sea. Dahil, ayon kay Speaker, dahil ito ay pag-aari at teritoryo ng Pilipinas.
Palakpakan natin si Speaker. Meanwhile, tanggapin ninyo ang ayuda.